Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious thing. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? SP Soto, may suspetsya na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious thing. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Ang ina nyo lahat, yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago! Yung pong nagawa na namin ay sana wag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula dun sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyong pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Kung po kayo malulungkot, nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po. Yan ang bahagi ng summary sa report na ginawa ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang committee bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Nakakatouch doon sa mga taong may totoong malasakit sa ating bayan. Pero doon sa mga taong paimbabaw yung kanilang malasakit kuno sa bayan, walang talab yan sa kanila. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito sapagkat madamdamin talaga itong ginawang pag-imbestiga ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang committee sapagkat nakikita natin kung gaano kaseryoso ito, kung gaano talaga ito kadedicated sa kanyang trabaho. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna po sa lahat ng mga subscribers, mga viewers at mga suki nating tagapanood at syempre pa sa mga suki nating taga-comment dyan. Napakagagaling po ninyo mag-comment. Dito po natin nakikita at dito po natin na-express yung ating mga saloobin. Bagamat hindi ito alam ng gobyerno, may nakakaalam po nito. Alam na natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos at sa malaon at sa madaling panahon, malalaman din po ito, mangyayari ito kagaya nga sa mangyayari ngayong September 21. Magkakaroon ng pagtitipon-tipon ng mga Gen Z, mga bata ito dyan sa Luneta. Pero syempre, bago tayo magsimula, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin at mga boss natin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick Reaction TV, na maghatid sa inyo ng mga impormasyon, ng mga kaganapan kung ano ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kagaya ng napanood natin doon sa video, pag-uusapan natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Paano nga ba ito nawala sa kanyang pwesto at ano nga ba yung kanyang nagawa? Yan ang pinakamagandang tanong. At syempre, kung sino ang taong makakasagot niyan, walang iba kundi itong ating magiting, magaling, matapang na Senator Rodante Marcoleta. Yan ang mapapanood natin sa video na ito. Pagkatapos natin mapanood yan, sabay-sabay nating bibigyan ng reaksyon. At syempre, yung partisipasyon po ninyo, mag-comment kayo dyan sa baba pagkatapos ninyo mapanood ang video na ito. Kaya kung ready na kayo, simulan na natin at maghanda kayo ng inyong mga katanungan, maghanda kayo ng inyong saloobin kung ano yung nararapat. Isulat ninyo dyan sa baba. Libre po ang pagbibigay ng reaksyon dyan sa baba. Ito na po, simulan na natin. Senator Marcoleta, ready na raw. Kanina pa ito nag-antay eh. Sige po, Senator, pasok na po. Summarize po natin ang mga kaganapan nung pinakahuli at pangatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming sumubaybay sa atin, malalaman ninyo na napakamalaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanco na doon ay na-establish po natin na talaga po yung mga insertions, ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang ma-influence ang nakakagawa nito. Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB, sang-ayon na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa House of Representatives. Talaga pong pangalan ni Representative Eli Saldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ginagamit nilang termino ngayon, parada at saka sagasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po, kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw mo sa
gusto. So napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental, kung saan bali nagsanib po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig, na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung inaakala po ninyong makakatulong kayo, may bibigay namin yung parang provisional immunity. Sa mga tweets, sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari. Sila ay tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa at doon nga po ay lumitaw, meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control project. Sa kapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang kontraktor na nagpapahiram ng lisensya, ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Dahil wala namang kumpanya yung district engineer, ang ginagamit niya mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakataon, ay mga multong proyekto po na nagtuturuan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling, ang maliwanag po, talagang halos bilyong piso po ang nakulimbat nila. Yung iba po ay kanilang itinataya sa mga kasino. Nakuha po namin ng lahat ng records na ito. Kaya nga po yung isa ay na-contempt sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggi pa niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganun ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Naging malaman po at kami natutuwa na sa pangatlong pagdinig ay naging makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po ay baka hindi magtagal matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad na sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig, maring natakot kung nga po ay kanilang tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala naman po tayong magagawa. Yan po yung prosesong naganap. Kamakailan lang, ilang araw lang nakararaan. Ngunit bago ko po binitawan yun, ay pinaintindi ko po na yung pong nagawa na namin ay sana wag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula dun sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyong pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Huwag po kayong malulungkot. Nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po. Kung mapapansin ninyo, dinitalye niya simula nung magsimula siya sa investigasyon dyan sa Blue Ribbon hanggang sa matapos, hanggang sa kinuha sa kanya yung kanyang chairmanship. Makikita natin dito, 3 session pa lang ang nagawa niya. Pero ang dami nang nagawa, ang dami nang naungkat na mga pangalan hanggang sa dumating itong pangalan nila Saldico. Kitang-kita sa USB na ipinadala ni Congressman Toby Chanco. Ngayon, simula nung mangyari, simula nung maganap na nadrag ang pangalan nitong si Saldico, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang nagkaroon ng transition. Ano ba yung transition, boss? Pinalitan agad yung leadership ng Blue Ribbon Committee sa katauhan. Unang-una, pinalitan yung Senate President. Senator Chis Escudero, tanggal sa pwesto. Blue Ribbon Committee Chairman, tanggal sa pwesto. Sino ang ipinalit? Etong mga paimbabaw na mga tao na kuno nagmamahal sa bayan. Kuno na naman. Uulitin ko yung salitang kuno. Pag sinabing kuno, ibig sabihin, pakunwari. Hindi totoo. Kitang-kita naman. Ang tanong na Busrek dito, bakit? Bakit ninyo pinalitan samantalang maganda naman sana ang nangyayari na investigasyon dyan sa Senado? Kitang-kita na ng buong bayan. Tapos, bigla ninyong papalitan? Anong mayroong? Pero syempre, bago tayo magbigay ng reaction, nagbigay na ako ng reaction, hindi ko alam, hindi ko na malaya, nakapagbigay na ako ng reaction, pero hindi yan ang malupitan natin reaction. May panoorin pa tayo. Ito naman yung sinasabi kong bata na dapat tularan ng mga Gen Z ngayon, at ito nga magaganap ito sa September 21, ngayong darating na linggo na po. Doon sa Lunita, magkita-kita po tayo ron. Ngayon, panoorin natin itong bata na ito ito ang katuparan sa sinabi ni Dr. Rosie Rizal na ang kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Let's watch this. Mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalaanin mo, merong mga tao nagtulog na hindi nakakakain. Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 729,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo!
ang mga anak ng kontraktor na hindi naghihiya kumain sa taba ng bayan, gago, inutil, tarantado, utang ina yung lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago. Ngayon, ito na yung panahon para mag-react tayo rito. Doon sa video ni Senator Rodante Marcoleta, talagang mapapansin ninyo na very sport itong tao na ito. Wala siyang sama ng loob, ang gusto niya lang, ipagpatuloy sana yung kanyang ginawang investigasyon. At yung kanyang nagawang investigasyon sa tatlong session na nagawa niya, napakalaki na po ng improvement. Samantalang, eto ngayon, itong bagong leadership, lalong-lalo na sa pamunuan ng Senate President na si Tito Soto at itong Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson, mukhang tahimik. Kaya ang sabi niya rito, sana ipagpatuloy ninyo kung ano yung aming nasimulan. Kasi, sabi niya rito, bago siya umalis, bago siya inalis pala as chairman sa kanyang committee, mayroon na 17 mga congressman ang nabanggit at talagang na-drag na yung kanilang mga pangalan. At mayroon pang 10 na mga iba't ibang tao na nasa gobyerno, particularly dyan sa DPWH. Pero, kagaya ng sinabi natin dito, at kagaya sa nangyari, bigla siyang pinalitan. Eto ngayon yung katanungan natin dito. Bakit kaya siya pinalitan, samantalang maganda naman yung kanyang ginagawa at maganda naman yung kinalalabasan? Eto yung mga pasaring ng iba. Ito yung mga nakikita nilang butas. Hinahanapan nila ng butas si Senator Rodante Marcoleta. Kesyo, hindi raw satisfied yung kanyang mga kasamahan. Pero ang nagsasalita rito, Senate President ngayon na si Tito Iskol Bukol Soto. Malakas din ang loob nito. Bakit malakas ang loob nito? Matapang lang ito, si Tito Soto, dyan sa Senado. Pero pagka tinawagan ni Tambaloslos, tiklop, bahagang buntot nitong Soto na ito. Dapat ito, takbo na ito sa Soto Memorial General Hospital yata yon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat doon ito O isa rin itong Ping Lacson. Inaari niyang mas magaling siya kay Senator Rodante Marcoleta. Kung magaling, magaling ka. Pero syempre, mas magaling si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Unang-una, ano ba yung track record ninyo? Ikaw, isang pulis na naging chief PNP. Samantalang ito si Senator Rodante Marcoleta, abogado. Of course, pulis kayo, mayroon kayo konting alam sa law kasi mayroon kayong abogasya na kinukuha dyan. Pero, basic lang yan. Hindi kagaya kay Senator Rodante Marcoleta, sa tanang buhay niya, abogado talaga ang pinag-aralan niyan. Kaya alam niya kung ano yung mali, alam niya kung ano yung tama. At alam niya kung paano mag-imbestiga. Dahil number one, abogado nga. Pero syempre, sa kagustuhan ninyo na mapalitan sa pwesto ang nakikita ng mga taong bayan na magaling, syempre may ego kayo. Tinamaan kayo ng lintik. Tinamaan kayo ng magaling. Kaya kayo ngayon, naggaling-galingan. Halata naman kasi. Akala ba ninyo natutuwa ang mga taong bayan? Sa inyo? Sa ginawa ninyo? Kayo lang ang natuwa. At yung boss ninyo, si Tambaloslos. Ngayon, kung talagang totoo kayo, bakit takot na takot kayo? Iharap dyan si Tambaloslos at yung saldi ko dyan sa Senado. Ang hamon ko sa inyo, kaya ba ninyo ipatawag yung mga boss ninyo dyan sa Senado para imbestigahan? Malamang, hindi. Pero pag ipinatawag ninyo, sasaludo ako sa inyo. Kasi unang-una, nagtataka tayo rito sa bansang Pilipinas na ang senador na mas mataas sa congressman ay kayang patiklupin ng isang congressman. At syempre pa, speaker lang naman. Ang pagkakaalam ko sa speaker, siyang tagapagsalita. Pero nagtataka rin tayo rito, bakit siya lang yung speaker na meron pang speaker? Ano yan? Subwoofer? Magaling. Magaling na tinamaan ng lintik. Mga ob-ob kayo pare-pareho. Mga ob-ob kayo. At yung tinawag na speaker din, ob-ob din. Bakit siya pumayag na maging speaker siya ng kanyang speaker? Ano tawag na doon sinasabi ko kanina? Subwoofer? Ano yan? Booster? Yan ang sinasabi natin dito. Kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, malaya po tayo kung ano yung ating nararamdaman. At isa pa, tignan ninyo yung batang-bata. Batang-bata pa lang ito. Batang-bata ka pa, pero marami ka ng alam. Kodo sa'yo, boy. Ikaw ang nagbibigay ng inspirasyon sa karamihan. Bakit? Nakita kasi nila kung ano naging outcome doon sa nangyari sa Indonesia at saka sa Nepal. Yan ang gusto nilang sundan. Kaya ang sabi niya di ba? Napansin niyo yung sabi niya? Ang taga-Indonesia, mga warrior. Pero dito mga Pilipino, dito sa Pilipinas, mga keyboard warrior. Ano pagkakaiba? Malaki ang pagkakaiba. Matatapang lang dyan sa keyboard nila. Matatapang lang dyan sa comment section nila. Pero walang gawa. Nga. Di ba? Mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ngayon, inyo naman po. Iiwan ko sa inyo kung ano ang inyong mga reaksyon, komento at opinion, kung ano-ano pa. I-comment ninyo dyan sa baba kung ano masasabi ninyo. Kasi balang araw, makakarating din ito sa kanila.
Alam natin, nanonood dito mga ob-ob ng mga vloggers dito. Ayun lang nila mag-comment. Pero may mga ob-ob pa rin dyan na nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Sa panonood pala ninyo dito sa video ko. With that, kaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.